Nakakapulan! Good morning po. Halika po. Sige po. Isama natin sila. Pero syempre, isama natin sila sa pagbati sa ating mga kapatid. Ready? 1, 2, 3. Good morning, mga kapatid! Okay, November 16, marahay na aga sa ating mga kapatid na Bicolano. Extra ang aksyon natin ngayong Thursday sa pambirang martial art na Benamano nating ibinida ngayong umaga. Nako, sigurado po akong napakarami sa atin ang manghang-mangha sa disiplina at kultura ng sinaunang martial art na ito mula po sa Japan. O sino ba naman ang hindi makakaalam sa mga samurai? Tama, samurai. Tama ka dyan, Mama Dips. Para sa ilan nating mga kapatid, yung mga samurai po ay mga sword experts sa Japan. Nagsimula sila makilala noong warring period pa ng Japan, bandang 1800s. Diba? Parang may live action na Samurai X tayo dito sa Good Morning Kapatid. Tapos yung tawag sa kanilang mga espesyal na espada, katana. Katana. Pero I think in Japan, it's katana. Huh? Basta yun. Okay. At tulad ng mga bisita natin ngayong araw, maraming silang disiplinang inaaral. Pangunahin na ang Kenjutsu o Japanese swordsmanship, Mami Chiki. Very interesting. I'm sure lahat kayo namamangha at gustong sumubok. Gagawin natin yan. Pero ipakilala muna natin ang magtuturo sa nakakamanghang martial art na ito. Asan Sensei Edward Lapuos Jr. How do we greet the Sensei? Sensei! Ganyan na, di ba? Bow. Sensei. Sensei, good morning. Dito po kayo sa gitna. Hindi po kayo. Yan, kasama niyo siyempre ang inyong mga estudyante. Nandiyan si Aldwin Pagtanganan, Jim Galan, Jo Marie Lilin, and of course, our very own Quintin Pastrana. Oo! Ayan po, sila po ay galing Sugawara, Sogo, Budo, Philippines. Good morning once again, Sensei. Good morning. Opo, itong mga tinuturo, itong mga dala ninyo mga estudyante, gano'ng katagal nyo ng mga estudyante? Ang mga magagaling na eh. Matagal na. Si Aldwin, 15 years. Wow! Si Quintin, diba? mga 8 years. Talagang tumatagal sila, no? Si Jim, tsaka si Jo Marie, yun. Officially, ano po yung tawag dito sa martial art na ito? Katari Shinto, Tenshin Shoden Katari Shinto. Naku, Ulit, Justin muna yan. Katarasa. Pero ano siya in English? Shoden Katari Shoden. Katori Shintoryu. Toryu. Toryu. Sige nga. We're going more to time. do it, Toryu. Okay. Kasi ano yung mga pangunahing values na naituturo ng martial arts na ito? Ganitong form ng martial arts. Kasi I'm sure meron yan, di ba? Yung mga, hindi lang siya basta movement, may patience, may ano. Ano pa po yung iba? Lahat naman ng martial arts pareho yung values na nakuha. Kasama na dyan ang ano po? Concentration. Concentration. Focus. Ako na po. Hawakan ko po. Para sa inyo. Yun, tapos yung physical fitness din. Yes, that's right. Okay. Meron ba tayong mga basic steps na yung mga pang-beginner lang na pwedeng makita ng mga kabataan natin na nanonood ngayong umaga? Pwede. Sige po. Sige nga, sample nga, sample. Game. Opo, Bilang kaming ako ba may hawak? Ikaw ang may hawak. Ako ba ang alay? may hawak. Ako ang alay? Wood muna, wood. Kasi medyo totoong espada ho ito eh. Medyo Okay, Jess, may nakakatakot blade eh. mismo May eh. blade eh. Lalayo tayo. Lalayo. Ano? Si Jess ngayong umaga. Ano? Wow, dami. Ano? Paalala daw natin na ang martial arts ginagamit sa nga pala. Self-defense. hindi sa pangakamo. Kaya tama nga pala. Tama. Ay, ako din po. Sige po. Game. Okay, wait. Bigay natin to kay Sensei. Pusain. Ayan. Nakakurba din eh. Tsaka yung pagkakahawak. Saka ganda talaga siya, no? Pa-fight kami. Yun. Sumit, no? May background Strength naman training. yun. Okay. Sensei, curve talaga siya yung ating hawak, ano? Bakit? Hindi naman ganun din. Ano siya, represents the real sword. Okay. That's why. Game. Okay. Ito yung edge. Wait lang, dito pa. Okay. Yan. There's Para a mas name. kita na. There you go. Wala siyang mic. Game. Hiwalay muna. Hiwalay tayo kasi masyado Dito tayong tayo. close. Dapat Sige po. matapatan po So, dito tayo. po. Ayoko dito na ako sa likod. Ako talaga parang may tatamaan. Ano yun ba? Okay. Blunt side. Blunt Blunt. side. Blunt. Okay. Yung Blunt ano. side. Okay, dito.
Ito yung sharp side dapat. Okay. So, There, the other side. Okay. dito Okay. sa mga Nanay, kunin na po ang mga walis ito na yung tingting. tubig. Sumama na So, sa amin. Pwede po ang walis tambo. Walis Gayahin niyo tambo, pa walis kami. tingting. Pwede Ganyan po. lang. Okay. Oh, two Game. hands. Two hands. Two hands. Pero Dito po, kailangan ba may space dito? Right on top. Sa baba? wala. So, sa pinaka-base. Dapat Tingnan dito yan. sa middle ng gitna ng palm Gitna ng palm, sa taas. taas. So, Then yung knuckle ng index finger, dun din. Stand. nako ng index finger dapat dito. So, medyo nakalinya siya dito. Alright. Okay. Okay. Ayan. Yan, ganyan. Okay. Okay. Okay? And then, Tapos, Okay. Then, Tapos, yung left, ganun din. Pero dito. Sa, yan. okay. Okay, game. Grip little finger. Okay. Okay. Little finger. Ipipresenta po namin si Justin. Siya po ang aming resident martial Martial artist. artist. Pwede po kayo mag-sparring ng konti kahit Okay, si... sige. So, Ako na ba? Oh. right foot forward. Right foot forward. Okay. Chino-channel ko lang si Kenshin Himura ngayon. Ha? Oh, okay, good. Extend your arms. Oh. Sige, one hand space. Okay. One hand space. One hand space. One hand space dito. yeah. Right. Oh, okay, okay. Oh. Then, so, inhale first. Inhale. With your nose. Mouth. Mouth. Mouth na lang. Okay. Hold it. Oh. Then, together, up. And then, sideways. Sideways. Oh. So, susunod yung sword sa... Ha? Paano niya ginawa yun? Oh, yun nga. Oh, I did Iba yung Ah, flexibility. yan. Rest sa Oh, rested sa tricep. shoulder. Rest sa tricep. Tricep pala. Okay, okay. Okay, So, good. nakalinya siya sa tricep. Aha. Madali yan para kay Jess kasi defined ang tricep. Then, Ay! Patay tayo dyan. knuckle Patay ng tayo dyan. right hand. Right back of hand. the head. Back of, Front of the... front of the head. Top Dito. of the head. Top Dito. of the head. Yan. Okay. Yan, yan. Yan. Ganyan. Ayan. Okay. Okay, so ganyan. Maliwete. Ganyan. Okay, okay. 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 Dito. Okay, so yung Tapos momentum cha-cha na magagaling lang tayo. dito. Kung Ah! Sumayaw na. Right. From the left. So, bali, yung momentum nagagaling sa buong body. Tapos, Yes. ganyan. Amazing. Okay, okay. Okay, okay. Nice. Imagine, Paano pag ganyan, sir? ang simple lang naman pero ang daming pinagdaanan. Ang daming reminders, ha? Arnis na yan. Patunay lang na sobrang disiplinado Naiintindihan mo na ng yung art na ito. discipline. Guys, take note, Oo. naka-heels Patience. kaming tatlo. Kinaya nyo naman, kinaya nyo. Yes. O muli, maraming salamat sa Sugawara Sogo Budo Philippines. Pero bago yan, Sensei, kung merong gustong mag-enroll, paano ba nila kayo makukontak? Oh, ito, si Quintin, invite Oh, them. Si Quintin, kailangan ba? nabibigla ako dati si Quintin, laging nakasuit eh. Pupunta dito eh. Kaya magandang umaga po. Nagte-training po kami sa Manila Boat Club. Yun po yung malapit sa Circuit Makati, nasa bandang Santa Ana po siya. Yung training po namin ay Monday, Wednesday, Friday na hapon hanggang gabi. So, imbitado po lahat, whatever gender, background. Nice. Welcome po sa age. We have a 12-year-old training with us now, women and men, and anybody in between. We're happy to host you. Maraming salamat. Ngayon mga kapatid, gaya na itinuturo ng ating ibinidang martial arts, salubungin na natin ang araw ng may ngiti, pag-asa at disiplina. Kasama yan. Ako po si Jess De Los Santos. Ano man po ang maging hamon for today, chill lang. Inhale. Exhale. Keep calm and move on. Ako naman po sa Dimples Romana. That's right. Hi! Gusto ko yung try eh. At gusto niyo po ba ng sign para patuloy pang mag-push? Eto na yon. Mas maging inspired at motivated lang mga kapatid. Ako po, si Maui David. Galaw-galaw na po sa mga inaantok pa dyan, mga kapatid. It's another good day para magpakalat ng good vibe. Kasama pa rin ang inyong paboritong morning kasalo. Ako naman po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang bagay. Pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po, si Chipiro Apuno. Kaya naman, ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, Okay, medyo ma-action. Simula ng ating umaga, no? Pero madami pa tayong pampag-good vibes, Justin. Oh, speaking of disiplina, Jess, para palaging healthy, bawasan ang pagkain ng junk food. Aray! ng chips. Mamaya, alamin natin kung may naibibigay ba talagang nutrition sa katawan ang mga paketa o mga bag ng chips na ito. Yan, at ang healthy alternative naman para dyan sa sandok ni Doc.
Isa pa sa usapan disiplina, ang pagiging magalang. Importante po yan. Tatalakayin naman natin, may karapatan bang tumanggi ang mga restaurant sa mga customer na mareklamo at kung minsan wala na sa lugar? Ang mga batas tungkol dyan ipaliliwanag sa atin sa Legal Bato. At shout out naman po sa lahat ng moreno at morena, kahit na anong kulay mo pa, guwapo at maganda ka, maniwala po kayo. Pag-usapan natin ang pagiging proud sa sarili nating balat kasama ang viral beauty queen and influencer Ayin Bernos. Mamaya po yan sa Payong Kapatid Live. Para naman po sa mas happy Thursday morning, di na kailangang sumayaw sa kulob at ulan. Dahil mamaya may masaya tayong tugtugan sa always trending artist na si Arthur Miguel. Live. Kilalang kilala natin yan. Unang sabak sa TikTok Yes! Oh my God, I'm so excited. Pero syempre hindi mawawala ang balitaan at sa mga umaaksyong balita sa frontline sa umaga. 2 pasahero patay ng pagbabarilin sa loob ng bus sa Nueva Ecija. At bagong milestone naman sa pinakatututukan nating kapatid serye, Batang Quiapo, record-breaking sa dami ng nanood ng kanilang episode kagabi. At para naman sa mga consumer, kaunting higpit pa ng sinturon dahil presyo ng ilang Noche Buena items nagmahal na. As much as 100. Grabe. Naku, eto naman. Itotodo natin ang pampabuenas. Kaya i-ready na po ang inyong mga ngiti at poses. Dahil baka ikaw na ang susunod na manalo sa Kagumoka Ako. Kung paano po, nood lang ng Good Morning Kapatid. Sumabis sa inyong mga TV at saka sumelfie while watching. I-PM lang po or private message lang yan sa aming official Facebook page. That's Good Morning Kapatid. Mas paandar ang selfie, mas wagi. Ang mapipili po naming Selfie King or Selfie Queen of the Day sa pagtatapos ng show, magwawagi po ng 500 pesos worth of load. O kaya naman, Kagumoka, go and selfie na! Oh, padala na yan! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Iyahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Lalaki sa Maynila, patay matapos saksakin ng nakaaway niya sa inuman. Mag-live-in partner patay matapos barilin sa loob ng sinakyang bus sa Nueva Ecija. Nasa 100,000 tsoper lalahok daw sa ikinasang 3-day transport strike ng grupong Piston. Mahigit 1 buwan bago ang Pasko, presyo ng ilang Noche Buena items tumaas na ng mahigit 100 piso. Pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Apex Summit, sinalubong ng kilos protesta. Ateneo Blue Eagles at Adamson Soaring Falcons naggigit-gita na para sa huling slot sa Final Four ng UAAP Men's Basketball. At online episode ng hit kapatid serye na Batang Quiapo. May bago na ang naabot, milestones. Ano kaya yan? Dead on the spot ang mag-live-in partner ng pagbabarilin sila sa loob ng sinakyang bus sa Nueva Ecija. Ang brutal na pagpatay nasa pulpa sa video. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Maimbing na natutulog ang babae at lalaking pasahero na ito sa harap ng isang bus na bumabiyahe sa Caranglan, Nueva Ecija. Maya-maya pa, tumayo ang 2 lalaking pasahero mula sa likod. Naglakad sila papunta sa mga natutulog na pasahero, sabay bumunot at pinaputukan ng baril ang 2. Matapos niyan ay agad bumaba ng bus ang mga salarin para tumakas. Buksan mo! Buksan mo! Buksan mo! Buksan mo na! Ang tagal mo! Ayaw mo buksan? Buksan mo! Buksan mo! Dead on the spot ang mga biktima na kinilalang sina Gloria Atilano, 60 anyos at ang kanyang kalib-in na si Arman Bautista, 55 anyos. Kapwa tinamaan ng bala sa ulo ang mga biktima.
Patuloy pang inaalam kung ano ang posibleng motibo sa krimen. Pinuntahan ng mga pulis ang destinasyon at pinagmulan ng mga biktima para sa investigasyon. Meron na po tayong tinitignan motibo doon sa Pangangarel. Nag-dispatch na po ang ating provincial director ng isang teams going to Tarlac and then going to Cauayan City, Isabela. Pinaghahanap na rin ang mga gunmen. Casually lang po naglakad. May witnesses po na allegedly nakitang umakyat sa mountainous part ng Barangay Minuli. Inaalam natin baka may nakasunod na vehicle or getaway vehicle doon siguro from Cauayan to dito po sa bayan ng Cauayan. Hinala raw ng mga pulis ay gun for hire ang mga salarin. Pinag-aaralan na ang nag-viral na video para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Malaking bagay po yung dashcam para ma-identify po baka may nakakilala doon sana. Yung isa po kasi video, hindi po nakapagtago ng mukha. Wala po siyang sa mukha. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nang dahil lang di mautusan, pinagsasaksak ang isang lalaki ng kanilang kainuman sa Maynila. Ayon naman sa mga pulis, dati na ring may alitan ng sospek at biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Naitakbo pa ng lalaking ito ang sarili niya sa San Juan Medical Center matapos saksakin ng 2 beses sa Barangay 630 sa Santa Mesa, Maynila kahapon. Saksak sa dibdib at tagiliran ang tinamo ng biktimang si Kenneth Ibardulasa, 32 anyos matapos undayan na nakaalitan niyang si Alias Apang. Umabot man sa ospital, binawian pa rin ng buhay ang biktima. Ang fatal niya sir sa likod. According doon sir sa medical legal, left back na tama niya is 8 cm po. Malaki po, mga ganito. Kwento ng pedicab driver na si Joey, humingi pa ng tulong sa kanya ang nooy sugatan ng si Kenneth bago nakapara ng taxi papuntang ospital. Nakita ko lang po lumabas dito, nasa lubong ko. Pag ganun po ako. Ngayon humingi ng tulong. Tulungan mo ako, pasero ako. Akala ko nagbibiro lang. Paano may tama pala. Luguan siya sa likod. Base sa kwento ng mga kapitbahay, nagiinuman pa raw si Kenneth at ang sospek na si Alias Apang bago ang pananaksak. Nagiinuman yata yung mga badyaw, lumapit yung Kenneth. Nakasalo doon, nakipag-inuman. Bibili yata ng sigarilyo. Hindi sumunod yung Kenneth. Tapos nagwala itong Kenneth na to, sa panagwala. Ayun, binabato yung mga badyaw. Ayun, nagkainitan na. Siguro, nagsiyak si Kenneth. Paglabas ko, duguan na eh. Sa investigasyon naman ng mga pulis, posibleng dati ng alitan ang motibo sa pananaksak. Actually, sila yung mga, mga bystander dyan sa railroad. Siguro, yung mga old grads nila dyan, yung mga, minsan naglilimos, baka competition sa ganun. Sa ngayon, patuloy ang manhunt operation ng mga pulis sa sospek na mahaharap sa reklamong homicide. Hinahanap na rin nila ang kutsilong ginamit sa pananaksak. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Inararo ng isang bus ang hilera ng mga concrete barrier sa EDSA Kamuning kaninang madaling araw. Ang bus nawalan daw kasi ng preno. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Wasak na wasak ang unahang bahagi ng service bus na ito matapos bumangga sa hilera ng mga concrete barrier sa EDSA Kamuning southbound kaninang madaling araw. 6 na concrete barriers ang pumailalim sa bus. Sa lakas ng impact, tumagas ang gasolina sa sasakyan sa kahabaan ng daan. Ayon sa driver ng bus, galing raw silang Malolos, Bulacan at papunta sanang Cubao para magsundo ng mga pasahero. Preno ako, na-lost brake na, wala na ako ng preno. Pumotok kasi yung hose sa harapan ng bus ko. Kaya siya naman ibangga ko doon sa may mga tao. Hindi ba ka nakatulog doon? Hindi naman po. Gising na gising po kami. Naglagay ng kusot ang mga tauhan ng MMDA para maiwasang madulas sa mga dumadaang motorista. Pahirapan pa ang pag-alis sa bus kaya nagdulot ito ng traffic. Inabot pa ng halos 2 oras bago tuluyang maialis ang bus pasado alas 6 ng umaga. Wala namang nasaktan sa aksidente. Kasalukuyang nasa kustodiya ng QCPD Traffic Sector 4 ang driver ng bus para sa investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Sa Pasig naman, sugatan ng isang rider at angkas niya matapos nilang bumangga sa isang truck. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete.
Naabutan pa ng news team ang 2 taong yan habang nilalapatan ng paunang lunas ng mga rescuer sa Marcos Highway, Barangay de la Paz sa Pasig City kagabi. Ang 2 magkaangkas sa motorsiklo at nahagip umano ng truck na may mga kargang alak. Nakita rin naman namin na bigla na lang umano yung motor dito, bigla na lang bumagsak. Tapos yung driver naipit yung paa dun sa may gulong at hindi nga niya maalis. Buti na lang itong truck natin nakahinto kagad. Kwento ng mga kaibigan ng mga biktima, pauwi na sila ng Kogyo mula sa pagdayo sa Santolan para maglaro ng basketball. May nagsabi lang na sa GC namin na may nadisgrasya daw na tropa, nadat niya na namin, nakahiga na yung tropa namin dyan. Halos pumailalim daw sa gilid ng truck ang driver ng motor. Maswerte naman ito dahil hindi nagulungan ng kaliwang binti. Tumalsik naman ang angkas niya, kaya nagtamo ng minor injury sa kaliwang bahagi ng paa. Depensa ng driver, hindi niya napansing may motorsiklo na pala sa gilid nila. Galing daw ng Pampanga ang truck at magdi-deliver ng alak sa Taytay, Rizal. Nagulat na lang ako kasi yung penalty ko nakakita kaya pinahinto ako. Sa gilid pala, mayroon na palang sumabit na motor. Agad namang dinala sa pagamutan ang mga biktima at nagpapagaling na ngayon. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Pinaghahanap na ngayon ang isang pamilya na posibleng nasa likod ng pagpatay sa binatilong estudyante sa Rodriguez de Rizal. Ang biktima, huli raw nakitang bumisita sa bahay ng kanyang girlfriend. Nagbabalik si Gary De Leon. Wala ng buhay at may tali pa sa leeg ang 16 anyos na senior high school student na si Ronald Jan Delgado na matagpuan sa isang bakanting lote sa Rodriguez, Rizal nitong October 30. Kwento ng kanyang ina, October 29, nang huli niyang makita ang anak. Nagpaalam daw siyang pupunta sa bahay ng kaklase para sa isang project. Lumipas daw ang magdamag pero hindi na niya makontak ang anak. Kaya nagpa-blatter na siya sa mga pulis hanggang sa nadiskubre na nga ang wala ng buhay na si Ronald. Sa inisyal na investigasyon, pinuntahan ni Ronald ang kanyang kasintahan at kanyang ring kaklase na si alias Maymay. Sa nasabing bahay umano posibleng pinatay sa pananakal si Ronald na makaanak ng kanyang nobya. Nakita pa raw ng ilang testigo ang mga kaanak ni alias Maymay na may dalang maleta na pinaniniwala ang naglalaman ng bangkay ni Ronald. Kung damit lang daw yung ibababang maleta, bakit daw ang bigat? Yun ang sabi nung taga-walis. Sabi niya, bakit ang bigat? 3 silang nagbubuhat, sabi niya. Siguro nga sabi nila, siya nga daw na yun na ibinaba, tapos isinakay sa tinapon sa may makabod. Sa investigasyon ng Rodriguez Police, posibleng motibo sa krimen ang pagtutol ng pamilya ni alias Maymay sa relasyon nito kay Ronald. May iba na raw kasing nakaareglong mapapangasawa si alias Maymay. Hindi payag sa relasyon nila. Kaya nga po gusto nilang paghiwalayin yung dalawa. So siguro yun nga po ang naging paraan nila para maghiwalay ang dalawa. Pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng pamilya ni alias Maymay pero wala nang dinatnan ang mga otoridad. Pinunta namin sir yung bahay. Nakakandado na po yan sir. Ngayon nung pinasok namin, wala na po yung mga gamit nila. Hindi naman matanggap ng ina ni Ronald ang sinapit ng anak. Sana raw ay sinabihan na lang siya na hindi tanggap ang relasyon ng anak at hindi pinatay ang nag-iisa niyang anak na lalaki. Ganun yung ginawa. Kaya parang ang sakit-sakit talaga tanggapin hanggang ngayon. Sabi nila na anuhin ko na ko, hindi ko kaya kasi sabi ko maano pa tsaka ang lambing kaya po niya na bata. Sabi ko siya lang yung sa anak ko na nagsasabi ng I love you mama. Kinasuhan na ng murder si alias Maymay at 7 miyembro ng kanyang pamilya. Patuloy ang manan sa mga sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Patuloy na nakararanas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa dahil sa shearline at amihan. Magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan ng shearline sa Bicol, Eastern Visayas, Caraga, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Quezon, Marinduque at Romblon. Mahinang pag-ulan naman ang mararanasan sa Cagayan Valley, Kalinga, Ifugao, Mountain Province at iba pang lugar. Dahil yan sa amihan. Sa Metro Manila naman at natitirang bahagi ng bansa, posible rin ang mahinang pag-ulan. Dahil dyan, nagdeklara ng walang pasok sa lahat ng antas sa Oriental Mindoro, Camarines Sur at ilang bayan sa Quezon at Laguna.
Mukhang magiging mas mabigat sa bulsa ang mga handaan sa darating na Pasko. Ngayon pa lang kasi, meron ng mga produktong pang Noche Buena na nagtaas na ng presyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ngayon, kung ano lang yung kung kaya naming ubusin, yun na yun. Napa-real talk si Nanay Connie Sinon nang matanong sa ihahanda ng pamilya nila sa Noche Buena. Sa hirap raw ng buhay, saka na niya iisipin ang kanilang handa sa Pasko. Pagka nagpasikat ka ngayon, dudumugin ka, pagdating mo ng kinabukasan wala kang pera. Isa si Nanay Connie sa mga umaaray sa mahal na presyo ng mga bilihin. Sa pag-iikot niya namin sa supermarket na ito sa Quezon City, tumaas na ang ilang presyo ng Noche Buena item at inaasahang madadagdagan pa daw yan 40 araw bago magpasko. Ang 700 ml ng isang patok na brand na mayonnaise, higit 100 pesos na ang itinaas kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Mula 219 pesos, aabot naman sa halos 240 ang isang brand ng cheese. Tumaas rin sa 18 pesos ang isang malaking lata ng fruit cocktail na umaabot sa halos 300 pesos. Higit 6 pesos naman ang iminahal ng isang brand ng elbow macaroni. Sa isang supermarket naman sa Mandaluyong, bahagyang tumaas ang presyo ng ham sa 4 na piso ngayong taon. Ngayong buwan, nakatakdang ilabas ng DTI ang suggested retail price sa Noche Buena items. Ayon sa samahan ng mga supermarket, may nakaambang taas presyo rin sa iba pang bilihin habang papalapit ang Kapaskuhan. This November, there are 6 companies which have nag-abiso na magtataas sila ng presyo, although most of them are non-essentials. Pero ito ang good news, ang lechon na bida tuwing Noche Buena, hindi pa tumataas ang presyo ngayon. 7,500 pesos hanggang 15,000 pesos pa rin ang isang buong lechon sa La Loma, depende sa laki. Pero asahan na unti-unting tataas ang presyo sa ikalawang linggo ng Disyembre. Nagtataas sila ng 500 pesos in every native pigs. Tapos and then sa third week naman, another 500 yan. Pagdating naman ng fourth week naman, yung 21 onward, 1,500 bale. 3 beses na 500 yan. Kung ang financial expert na si Vincent Trapisura ang tatanungin, iwasan ang sobra-sobrang handa sa Noche Buena. Matutong magtipid, huwag din daw ma-pressure para may maipost lang sa social media. At higit sa lahat, umiwas sa utang para lang may panghanda. Ang goal talaga natin ay maging masaya buong taon, hindi lang tuwing Pasko at Bagong Taon. Alalahanin natin na ang Christmas at New Year, 2 araw lang yan sa 365 days, di ba? Kaya dapat talaga ay unahin natin ang mga pangangailangan natin at magplano tayo ng maaga para hindi ubos biyaya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sa ibang balita, wala na raw atrasan ang 3 araw na tigil pasada na ikinasa ng grupong Piston. Aabot nga raw sa 100,000 tsuper ang makikiisa sa protesta sa darating na Lunes. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Yan ang sigaw ng transport group na Piston. Tutol sila sa anilay napipintong paggarahe ng mga traditional jeep sa katapusan ng taon na bahagi ng POV modernization program ng pamahalaan. Bilang protesta, magkakasa sila ng 3 araw na malawakang tigil pasada simula sa Lunes, November 20 hanggang Miyerkules, November 22. Giit ng grupo, pahirap sa mga tsuper ang layunin ng programa na lumipat sa modern jeepney ang mga driver. Sa ilalim ng programa ng modernization, ay hindi po ang Pilipinas ang pinapaunlad ng Estado, kundi ang pinapaunlad dito ay yung mga dayuhan na malalaking mga negosyante katulad po ng China at ng Japan, na kung saan sila ang naglalako dito sa atin ng mga modern na sinasabing nilang mga minibus. 100,000 tsuper ang inaasahan nilang sasama sa tigil pasada. Noong Oktubre lang, nagkasari ng transport strike ang grupong Manibela bilang pagtutol sa POV modernization program. Pero ayon kay LTFRB spokesperson Celine Pialago, marami ng tsuper at operator ang nagpahayag ng suporta sa programa. Ongoing po ang meeting ngayon ng ating chairman para ipatawag at i-double check ang percentage ng consolidation at ma-review kung gaano na kadami ang sumusuporta sa PUV-MP program.
Nakikipag-ugnayan na raw ang LTFRB sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno para tiyaking may masasakyan ng mga pasahero sa Lunes. Muli namang nilinaw ng LTFRB na walang mangyayaring jeepney phase-out. Naniniwala po sa pamunuan ng LTFRB na hindi lang ho naiintindihan ang PUV modernization. Ang una po kasing kinakatakot dyan ay ang jeepney phase-out. Wala naman hong mangyayaring jeepney phase-out. Ayon pa sa ahensya, makakabiyahe pa rin naman ang mga traditional jeep basta't matiyak na pasado sa roadworthiness test ang kanilang mga sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Humingi ng paumanhin si MMDA Task Force on Special Operations Head Colonel Bong Nebriha matapos niyang sabihin na naharang ang sasakyan ni Senator Bong Revilla sa EDSA Busway. Pinatawad din siya ng suspensyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Halatang gigil si Senator Bong Revilla nang makaharap niya si MMDA Task Force on Special Operations Head Colonel Bong Nebriha. Kasama rin ni Nebriha si Acting MMDA Chairman Romando Artes. Nagpunta sa Senado ang dalawang MMDA official para personal na kausapin si Senator Revilla. Kaugnay sa umano'y pagdaan ng kanyang convoy sa EDSA Busway, agad yang pinabulaanan ni Revilla. Giit niya, nakasisira ng reputasyon ang pag-name drop sa kanya ni Nebriha. Ako, bugbog na ako sa maling parata. Sir, I have no intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umaatras sa mga laban na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I understand. Ako rin po nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir... Nasa totoo ka? I have no intention of ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na binigay sa akin. So I relied on that. Paliwanag ni Nebriha, sinabihan siya ng isa nilang traffic enforcer na nakita nito ang senador na sakay ng sinitang sasakyan sa busway. Ikinagulat naman ito ni Revilla dahil nasa Cavite pa raw siya nang mangyari ang panguhuli sa naturang sasakyan. Sa sobrang inis, nanawagan pa ang senador na iparicall ang budget ng MMDA pero binawi niya rin ito kalaunan. Bandang huli, nagsorry si Nebriha kay Revilla. You apologize to the public? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot nun. Matapos ang insidente, nagdesisyon ng MMDA na suspindihin si Nebriha. Senator Bong, on behalf of our agency, ako mo mismo personal na humihingi ng pamanhin sa inyo. As I've said, iimbestigahan po namin yung nangyari. We'll learn from this lesson. In the meantime, we'll suspend si Colonel Bong dahil may mga pagkakamali siya, may mga lapses. Sa Facebook, nagpost si Nebriha na tinatanggap niya ang suspensyon at muli niyang inako ang pagkakamali. Muli rin siyang humingi ng paumanhin sa senador pati sa mga kasamahan niya sa MMDA at sa buong sambayanan. Tatagal ng 2 linggo hanggang 1 buwan ng suspensyon kay Nebriha habang gumugulong ang investigasyon. Nitong Lunes lang, itinaas ng MMDA sa 5,000 hanggang 30,000 piso ang multa sa mga motoristang iligal na dadaan sa EDSA Busway. Sa isang sulat sa MMDA, nauna nang nilinaw ng Department of Transportation ang mga sasakyang pinapahintulutang dumaan sa EDSA Busway. Kabilang dyan ang mga bus na otorisado ng LTFRB na dumaan sa busway, mga naka-duty na ambulansya, truck ng bombero at mga sasakyan ng PNP. Gayon din ang mga service vehicle na may tungkulin sa EDSA Busway Project. At pagdating sa mga opisyal na gobyerno, tanging presidente, vice-presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice lang ang pinapayagang dumaan sa EDSA Busway. Ibig sabihin, hindi kasama dyan ang mga senador, congressman o iba pang politiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Muling ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Investment Fund sa harap ng ilang negosyante sa Amerika. May mga proyekto na raw na posibleng pondohan ng kikitain ng MIF. Nasa Frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Kilos protesta ang sumalubong sa unang araw ng pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit dito sa San Francisco, USA. Panawagan ng mga rallyista, ibasura ang APEC kung saan isa sa mga founder ang Pilipinas. Tanging mga mayayamang negosyante lang naman daw kasi ang tinutulungan nito. This is the people's money.
tax dollars are being spent to float the bill for these world leaders who are here to cut deals that make money for the rich and just drive everybody else into poverty. So we say no. Leaders should serve the people. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagdalo ni Pangulong Marcos sa Philippine Economic Business Forum. Sa unang pagkakataon mula ng amyendahan ng Implementing Rules and Regulations o IRR, ibinida ni PBBM ang Maharlika Investment Fund sa harap ng mga negosyante sa Amerika. It will serve as an additional source and mode of financing for priority projects of the government, including the infrastructure flagship. These projects offer high rates of return and significant socio-economic impact. Thank you very much. Nasa 80 potential infrastructure projects na raw ang natukoy nila na posibleng pondohan gamit ang Maharlika. Paano ba pinili yung mga projects na pwedeng i-finance ng MIF? Based on the expected rates of returns. Kasi yung dapat yung Maharlika, medyo mataas yung return para the objective is to grow the fund so that we can have more resources for investing in strategic industries. So yeah, so I think we have to basically mga urban-based projects like tollways. Bukod sa MIF, siniguro rin ng Pangulo na tutugunan ng pamahalaan ang tumataas na presyo ng mga bilihin. We are committed to arresting inflation and maintaining overall price stability through supply-side interventions and demand-side management measures. This administration has put a favorable business environment at the center of our thrust to promote high-value investments. Bago nito, nakipagpulong muna si Pangulong Marcos sa mga technology investors sa sideline ng pagdalo niya sa APEC Summit. Binigyang diin niya rito ang kahandaan ng Pilipinas na yakapin ng Artificial Intelligence o AI. Ginagamit na raw ng Pilipinas ang AI para mas maging produktibo pa ang mga negosyo sa bansa at makatulong sa ekonomiya. Matapos ito ay dumalo rin ang Pangulo sa APEC CEO Summit kung saan siya nagbigay ng opening statement. Sabi ni Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez, nakatakdang makipagpulong ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos kay US Vice President Kamala Harris at kay Peruvian President Dina Boluarte, habang bukas naman nakaschedule siyang makipag-meeting kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Patuloy ang kampanya ng Ateneo Blue Eagles at Adamson Falcons para makuha ang ika-4 at huling semifinal spot sa UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Tuluyan ng pinatulog ng Ateneo Blue Eagles ang UE Red Warriors sa UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament. Lamang na ng 17 points sa fourth quarter ang Ateneo, pero naibalik pa ulit ng UE sa 4 ang lamang sa huling 2 minuto. Pero kinapos na sila sa oras para makumpleto ang comeback. Final score, 80-74 para sa Blue Eagles. Pumasok ang UE sa laro nang wala ang import nilang si Precious Momoway na sinuspende dahil sa 2 unsportsmanlike fouls. Dahil dito, na-secure na ng Ateneo ang playoff para sa huling semi-spot sa Final Four. Napaigting naman ng UP Fighting Maroons ang hawak sa top seed matapos tambakan ng UST Growling Tigers. Hawak ng UP ang laro mula simula tungo sa 88-61 na panalo. Ito ang ika-11 panalo ng UP sa 13 games. Ang UST naman, lalong nalugmok sa 1-12 na record. We just have to be consistent. Yun naman naging problem ng every system. Yung first round, sa patapos na is about being consistent. So, we're doing a good job. Wala pa ring makapigil sa arangkada ng De La Salle Green Archers matapos makuha ang ika-7 sunod na panalo. Lumayo sa fourth quarter ang Lasal para makuha ang 80-70 win kontra FEU Tamaraos. Hindi pa natatalo ngayong second round ang Archers at pangalawa na ngayon sa standings sa likod ng 10-3 record. It's just a matter of us really playing our basketball. We have a deep bench. We try to really maximize our bench. Good thing we made baskets in the end, and I think most importantly we made stops, down that line. Tuloy naman ang tangkang pagpasok sa Final Four ng Adamson Falcons matapos patumbihin ng number 2 seed na NU Bulldogs. Hawak ng Falcons ang halos kabuuan ng laro at hindi nagpatinag kahit makailang ulit sumubok mag-comeback ang Bulldogs. Final score, 68-62 para sa Adamson.
Kailangan nilang manalo sa UE sa Linggo, habang kailangan naman matalo ng Ateneo sa Lasal sa Sabado. Pag nangyari ito, magtatapat ang Ateneo at Adamson para sa huling semifinal spot. We were able to out-rebound them, but at the same time, looking at yung second chance points, they only had 3. So that should be the key. That was the key for us. Tuloy ang UAAP action sa Sabado, November 18 sa Smart Araneta Coliseum. Magtatapat ng alas 2 ng hapon ng FEU Tamaraos at UST Growling Tigers bago ang harapan ng rivals na Ateneo at Lasal alas 6 ng gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sa PBA naman, nakakuha na ng panalo ang Terra Firma Jeep sa Commissioner's Cup. Kasunod yan ang kanilang 97-87 win kontra sa Blackwater Bossing kahapon. Nanguna para sa Terra Firma si Wami Changson matapos magtala ng 25 points at 8 rebounds. 1-1 na ngayon ang record ng team habang nalaglag naman sa 1-2 ang Bossing. Sa pangalawang laro, hinabol ng NLEX Road Warriors ang 19 points na lamang para mabaliktad ang San Miguel Beermen in overtime 117-113. Nito ang unang panalo ng Road Warriors sa dalawang laro. 0-1 naman ang record ng San Miguel. May panibagong milestone na naman po ang hit seryeng Batang Quiapo. Pumalo ng mahigit 481,000 ang concurrent viewers or sabay-sabay na nanonood online sa episode nitong Martes. Sa naturang episode, ipinakita po ni Ramon ang kanyang negosyong droga kay David. Sinabi ni Ramon na ipamamana niya ito kay David at Olga. Mapapanood po ang Batang Quiapo sa TV5 tuwing alas 8 ng gabi. Sa Hollywood naman po, mapadpad tayo dyan, may pa-tribute kay Matthew Perry ang kanyang co-star sa classic sitcom na Friends. Si Jennifer Aniston po na gumanap bilang Rachel, aminadong malalim ang iniwang sugat sa kanya ng pagkawala ni Matthew. Mahal na mahal niya raw ang kanyang co-star at kinausap niya raw ito araw-araw nang wala na siya. Kahit wala na siya, ay ako din, may friends akong ganyan. Pag pumanaw, hindi, totoo yan na, I speak to them like that. Nagpapasalamat naman si Courtney Cox na gumanap bilang Monica sa moments na nakasama niya si Matthew. Namimiss niya raw ang funny and kind na si Matty. Puno rin ang pasasalamat si Lisa Kudrow or Phoebe dahil araw-araw daw siyang pinapatawa ni Matthew. Para naman kay David Schwimmer na gumanap bilang si Ross, hindi niya malilimutan ang comic timing at delivery ng kanyang co-star. Hangang-hanga raw siya sa talento ng aktor. Mabigat din para kay Matt LeBlanc or Joey na magpaalam kay Matthew na best friend niya sa series. Favorite time niya of his life raw ang makasama siya sa Friends. Kasama ng cast sa pagluluksa ang fans gaya namin sa pagpanaw po ng isa sa pinaka-influential comedians noong 90s. Matthew, you will be missed. Yan, will be missed talaga. Oo, ikaw ba? Baka si Mami Dimps, meron, may favorite moment. Favorite friend. Ako, I really love it every time they're all together. Yun eh, no? Yun talaga yung pinaka-paborito ko. Kasi parang ang simple lang niya, pero totoo. At saka kanina, nag-agree ako doon na, di ba I have a lot of friends who had passed on. Pwede siyang kausapin to cope. Yeah, tama. I agree. Oo. Ang ganda ng mga message nila. Ross? Ako gusto ko yung kasabawan ni Phoebe. Ako rin. Kasabawan ni Phoebe. Pero gusto ko yung love team ni Jennifer Aniston, pati ni ni Ross. Gusto ko lang yung hair ni Jennifer Aniston. Si Ross and Rachel. Ross and Rachel. Okay. Sabi ni Isay. May gumagano na. Oo na. Ayaw ni Isay. Ayaw. Di ba? May iba siyang love team na gusto. Parang Team Edward versus Team Jacob lang yan. Anyway, abangan mamaya sa ating Loading Sikat. Makikijamming sa atin ang hit singer-songwriter na si Arthur Miguel. Live! At sa Payong Kapatid naman, samot-saring produktong pampaputi pero kulang pa rin. Ang kwento ng isang babaeng nahirapang tanggapin ang pagiging morena niya, tunghayan. At sa mga mahilig sa potato chips dyan, alam nyo bang sobrang dali lang gumawa ng healthy alternative para dyan? Oo, tuturuan tayo ni Doc Dex Makalintal sa Sandok ni Doc. Tamang-tama, gutom na ako. Buti na lang next segment na. Kaya huwag kayo alis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid!
Good morning mga kapatid! Hindi mawawala talaga ang junk food o chichirya kapag nagmo-movie marathon, no? O kaya kapag nakikipag-chismisan. Pero kapag nalaman nyo lang ang fat content at iba't ibang masamang dulot ng sobra-sobrang pagkain nito, nako, baka mapilitan kayo magbawas-bawas. Kaya naman, eto na, tuturuan tayo ni Doc Dex Makalintal na gumawa ng healthy alternative sa potato chips. Good morning, Doc! Hi, Doc, good morning! Doc, Good morning. Just pwede ba, dahil taga-Lipa, Batangas tong si Doc, ay babatiin ko lang ang aking Mama Vilma Santos. Watching all the time. Good morning, kapatid. Good morning, Mama Vilma. I love you. Salamat sa pasuman. Yes, na suman. birthday gift niya sa akin. From Lipa. She watches our show all the time. Mama Vilma. Good morning po. Good Good morning po, morning. Mayor, Governor, and representative ng Lipa. At saka super loved siya talaga. In Batangas. No? Ba't di ko marinig yung ano mo? Siyempre, yan tinatago-tago na. Depende kung sino ang kausap mo eh. Pero sa amin Tagalipa, sa amin mga Tagalipa, kapag kaya ng kausap namin, kunyari si Mayor. Mayor Diego. At kapag ganyan, mga Tagalipa, may hilig kami magluto. Magluto. Sa mga pinagluluto natin ay healthier option. Pero bago tayo pumunta dyan, sabi nga natin, tulad nito, pili kayo dyan, alin dito sa tingin ninyo ang mula sa bag of chips at isang ginawa ko? Okay. Sige, pakita natin ang ganito. Ayan. Alin dyan sa dalawa? Close up, ha? Ako, huwag natin ipakita doon kay na Jester. Ako feeling ko, ito yung galing ng bag, ito yung ginawa ko. Ako naman, ito yung galing sa bag. Gusto mo explain ko ba? Sige, mamaya natin explain. Tingnan muna natin, sagutin natin yung tanong ng mga kababayan natin. Okay. Paano nga ba magbasa ng nutrition facts at gaano nga ba karami ang isang fat content ng nasa isang bag of chips? So tingnan po natin ito po. Ito po yung nutrition facts sa bandang kanan ng screen, kaliwa ng screen ninyo. So makikita po ninyo nandiyan yung nutrition facts. Tingnan niyo yan, parang babasahin yan pababa. Check nyo po nandiyan kung gaano karami yung ibig sabihin ng isang serving. Tapos nandiyan din kung gaano karami yung serving size. At kung gaano karaming servings ang nasa sa isang pack niyan. No, kung makikita nyo rin po dyan sa bandang baba ng onte, makikita nyo po total fat, total carbohydrates, energy, protein, cholesterol, and down the line. So makikita nyo dito, yung total fat ng isang serving natin is around 9 grams per serving. 6 na servings yan. So kapag ka naubos natin ang isang pack niyan, so 9 times 6 is 54. Ilan? 54. So, 54 grams. Bilis. So, 54 grams. So, kung titingnan natin dyan, kung gagawin natin sa isang, sa ating, kunyari, oil ang gagamitin natin, narito po, ganito karami. Oh my ganito God. karami yung oil. Parang ininom mo yan. Yes, parang ininom mo to kapag ka inubos mo ang isang pack niyan. Kung gusto mo naman gamitin ng butter bilang example, ganito karami yan. Ay, grabe. Ayan, diba? Parang kinain mo yan. So, isang buong bag of chips. Isang buong bag of chips. Di ba minsan nga tayo kapag nagmo-movie marathon, sabi nga natin kanina, hindi nawawala ang chips. So kapag ganyan yun ang mangyayari. So anong masamang epekto nito? Ito, makikita po natin dito, meron po ako ditong konting demo. Ano to, Doc? This one is your arteries. No? This one is an example of your arteries. Kapag ka okay pa, kapag habang bata pa tayo, habang bata pa po tayo, makikita nyo po na medyo maluwag, no? Yung ito yan. Ito yan. This one. Ito. This one. Yan. So makita po ninyo. Yan. Okay. Yan. Yan. So maluwag po yung maluwag, no? Yan, maluwag yan. Para dumaloy ng tama yung dugo. Pero habang tumatagal, kapag madami kayong masyadong matatabang kinakain, ayan na nga. at makukolesterol yung kinakain, baradong-barado. Kaya naghihirapan yung ating puso. Ay, kaya pala, Jazz. Kaya pala. Ayan. At hinahinay lang dapat sa potato chips. Hinahinay sa potato chips. At kapag nahihirapan yung puso natin, mag-pump, pwedeng lumaki yung muscles at maaari itong magdulot ng cardiomyopathy, hypertension, and down the line. At tandaan po natin kapag hindi tama ang tibok ng puso ninyo, problema yon. At kung hindi rin tama, kung hindi rin tama po yung daloy ng dugo natin, maaari ding maapektuhan ang puso natin because the blood before it pumps the heart before it pumps blood to the different parts of the body, it pumps blood to itself. So siya within itself muna. Take care of yourself first before you take care of others. Love yourself first. So ang tanong natin, ano nga bang alternative na mabibili natin, no? Alternatives na nabibili natin mga junk foods katulad ng mga chips na to. So pwede po natin pakita. No? Ito po yung ating gagawin. Unang-una, step by step, no, sa bandang yan. Ang gagawin natin ay
maghanda tayo ng patatas, no? Tapos kinotter lang natin yan. Habang kinotter natin yan, dire-diretso lang yan, panipis ng panipis. Tapos huhugasan lang natin ng tubig. Pagkatapos natin mahugasan ng tubig, i-drain lang natin yung tubig, and then afterwards, ilalagay natin siya sa yelo na may tubig na may asin. No? Para maging crispy. Para maging crispy. No? Habang ganyan, pagkatapos niyan, tutuyuin naman natin siya. Tuyuin natin siya sa paper towel. And after, tuyuin mo lang, basta matuyo mo lang yan. No? Pagka natuyo mo na yan, pwede mo na yung ilagay. Pwede mo na yung ilagay sa isang lalagyan. Tapos pwede natin yan lagay ng konting oil lang. Okay. So yung nagamit ko sa mga around 3 to 4 potatoes na naririto ngayon sa harapan ninyo, tikman natin mamaya, ay around 2 teaspoons lang. 2 to 3 teaspoons lang. Kumpara sa ganito kadami sa isang pack. Sa isang pack. Ano ito? 10 to 12? Yes, this one is 10 to 12. So, ganon. So, ganon yung ginawa, in-air fry, no? And then, naririto na po ang ating bag of chips. Air-fried siya. Air-fried siya, no? So, sinong nanalo sa amin? So, tingnan din natin kina Jester at saka tingnan din natin sina Mami Chiki, si Jester at saka si Maui. Okay. Alin daw? Dahil nalaman ko. Go. Alin dito? Ay, salamat. Tinawag din kami kanina. Alin daw? Alin yung air-fried? Buti sa tikiman tayo tinawag, hindi sa math. Alin daw? Ang 54. Alin ang air-fried, alin ang bag of chips? Ano yan? Ano yan? Okay. Para sa akin, ito ang bag of chips. Ito yung air. Diba? Sige. Chips, air-fried. Ano yung bag of? Visually din eh. Air-fried. Air-fried. Air-fried ito. Tama kayo, air-fried to. Ito yung ating bag of chips. So, kung titingnan ninyo, halos pareho lang din naman sila ng itsura. Halos pareho lang din naman ng texture. Pero, nadoon pa rin yung health-wise natin na pangangalaga ng patatas. So, nadoon yung inyong fiber, naroon pa rin yung vitamin C, naroon yung potassium ninyo, at iba pang mga goodness ng ating potatoes. Ngayon ko lang na-realize, kaya pala maraming taong nagbe-breakout kapag nag-chips palagi. Yes. Kasi oily yung Oily food, siya. diba? Bukod sa oily That's yung food, minsan nagdadagdag pa nga ng iba pang mga preservatives. Yes. So, the toxins na nakakain natin, kaya nagbe-breakout. Breakout, diba? Madalas. Ako lagi na ako mag-air fry. Alam mo kung bakit? Nakikita nyo to, ganito ka-iitim. I'm sure hindi ako nag-iisang, gusto ko yung sunog na ganito. Gusto yung gano'n. Pwede nyo gawin ganito pagka-air fry. Yan. And then ASMR na siya. Guys, ingat kayo sa pipiliin yung bowl up. Gina-judge kayo ni Doc Dex. Kung kinukuha nyo ba yung healthier option o yung... Baka ma-knockout ko. Kinukuha mo yun sa bag. Kinukuha mo kasi yun sa bag. Minamix ko. Naawa lang siya. Ito, balanced Alam mo ba? Balanced diet. Balanced diet. Na-offend si Doc. Kung sino man yung kumuha dito, na-offend siya. Kaya damihan nyo para matuwa sila. Anyway, yan. Maraming salamat, Doc Dex Makalintal! Thank you, Doc Dex! Ngiti-ngiti na po ba ang lahat, abay? Huwag yang sayangin. Join na po sa ating Kagumo Ka Ako Selfie Contest. Nood lamang po sa inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid. Harap or tumabi lang sa inyong TV at mag-selfie. Mas maandar po ang kuha, mas masaya at baka ikaw pa ang manalo ng 500 pesos worth of load. Matitext na ang mga jowa nyo. I-PM lamang po yan sa aming official Facebook page. Mga Kagumoka, go at selfie na. 500, pang video call na yan. Pwede na yan. Alright, mamaya, mga kapatid nating kinukutya, minamaliit, pinagtatawanan dahil lang sa kulay ng kanilang balat. Pag-uusapan natin sa Payong Kapatid yan. Makakasama ang beauty queen at proud morena na si Ayin Bernos. Live po yan. At mamaya sa Legal Bato naman, alamin ang mga dapat gawin ng may-ari o manager ng food establishment o mga restaurant sa mga reklamador na customer. At para naman sa ating loading sikat, ilalabas na natin ang lihim kasama ang hit singer-songwriter na si Arthur Miguel live! Huwag po kayong aalis, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Mabaho, marumi, at iba pang klase ng pamimintas. Yan ang pinagdaanan ng morena nating kapatid na halos lahat daw ng produktong pampaputi ay nasubukan na niya. Sino nga ba ang nagdikta na kapag hindi maputi ay hindi rin maganda? Panoorin po natin ito.
Maganda ka sana kung maputi ka. Yan ang madalas nating marinig sa mga matatanda habang tayo ay lumalaki. Kapag maputi, pinupuri. Pero tumataas ang kilay kapag ikay kayumanggi. Gaya na lang ng naranasan ni Marian na kaliwat kanang pangungutya raw ang naranasan dahil sa kanyang kulay. Naranasan ko po kasi talaga yung bullying since bata pa ako eh. Nandyan yung kapag may kalaro ka, lagi kang tatawagin na negrita, itag. Halos wala rin daw siyang naging kaibigan sa eskwela hanggang sa pagtanda niya. Nung junior high school tsaka senior high school, hindi ko talaga na-get to enjoy yung prom ko. Ganon yung mga mahalagang moments sa buhay. Kasi nga, ang hirap maghanap ng makeup artist na marunong mag-makeup ng morena. Ganito ba talaga dahil, madumi ba akong tao dahil sa skin color ko or that mababa ba talaga akong tao dahil nga sa, yun nga, maitim ako, ganyan. Samot-saring produktong pampaputi na raw ang sinubukan ni Marian pero hindi ito tumalab. Hanggang sa kalaunan, natutunan din niyang mahalin ang sarili at tanggapin ang kanyang kulay. Lalo't sa tao lang din naman ang galing ang paniniwalang kulay lang ng balat ang basehan ng pagiging maganda o gwapo. Sa mga dumadaan sa mga ganitong mga comments from other people, wag silang magpa-affect na because we know na we are more than sa color ng ating skin, kung ano man ating physical na itsura or attributes. Ang ating pagkatao ay hindi based doon sa ating physical na anyo or panlabas. Panlabas lamang. Wala sa panlabas na anyo ang halaga ng isang tao. Malayo man sa nakasanayan o sa social standards ang itsura, hindi ito kabawasan sa kung anong kaya nating maabot sa buhay. At kasama natin, live na live, ang beauty queen na si Ayin Bernos, author ng Ako si Morena. Book na siya! Good morning, Ayin! Good morning po! Good morning, kapatid! Itong storya na to, very similar dun sa napanood natin kay Marian, di ba? And sabihin na natin, similar sa storya mo. Yes po, opo. Oo, sige. Yung sabi natin yung kinutya, yung parang sinabihan ng hindi magagandang mga salita. Paano na ka-apekto sa iyo yun, sa iyong pagkatao? Actually, sobrang similar po nung story ni Marian, no? Kasi parang ganun talaga pag morena ka sa Pilipinas, lalo na during the 90s, early 2000s, talagang ang laking bagay ng pangungutya, especially as a kid, yung may mga names na tinatawag sa atin, uling, mga ganyan. Tsaka swimmer ako nun, so lalo talaga sobrang tan ko. So affected na affected ako. But eventually, I learned to gain confidence rin. Yeah. Tell us more about your journey naman sa pagsali sa Miss Universe Philippines. Yes, Diba? Kasi ano ba yung message na gusto mong ipahatid through that journey of yours? Kasi it's a great platform, diba? Yeah. For you to be able to share what you have gone through even when you were growing up. I was such a big fan talaga ng mga pageant. Bata pa lang ako. Pero kasi 5'3" ako, so hindi ako katangkaran. And for the longest time, hindi ako qualified to join. But then, noong 2021, kasi tinanggal nila yung requirement. So parang ako, that was go signal para sa akin Parang sign. Yes, sign na parang, ito na, sasali na tayo. And yun po talaga parang one of the things na pinaglaban ko nung sumali ako, yung learning to love yourself. Ina-embrace ko lang yung kung sino ako, kung anong itsura ko, yung height ko, yung kulay ko, yung shape ng mukha ko. So, parang tawag nga nila saan, parang common Pinay daw ako. Yan, ang sasabihin ko. True. Di ba? Yung marami talaga nakaka-relate. Opo. Pero ang tanong ko, madali ba yung transition from, syempre, dinidibdib mo at ikinalulungkot mo? Diba? At kinasasakit mo yung mga tinatawag sa'yo sa eto ka na, diba? Talagang nag-glow up. At beauty queen na ngayon. Paano ka nakarating doon? Matagal din po yung transition. Very slow. Kasi, syempre ngayon in my 20s, nagsimula yun siguro nung college ako when I was learning about colorism. Yung inaral ko yung paano nga ba ginagamit ang wika para mapanatili ang colorism. Tapos nung nagkaroon ako ng information na yun and sa thesis ko po kasi siya inaral. Mas na-empower ako. Na-empower ako na, pwede ko naman pala baguhin yung natutunan ko nung bata ako. So ngayon,
I see it as my mission para i-share kung ano natutunan ko. Tell us very shortly about our book, itong Ako si Morena. Yes, so finally, ito na po. I have a children's book. It's called Ako si Morena. And actually, ito yung story ko rin kung paano ko natutunang mahalin yung kulay ko bilang bata. So, ito ay story ng isang batang morena, tapos natutunan niya yung konsepto of tanning, na pagka naarawan tayo, minsan umiitim, minsan pumuputi, and it's just learning kung paano tayo natutulungan ng supportive na system, like a family. Ng pamilya talaga. Napakahalaga nun. Ako, maganda yan. Pero ito lang gusto kong iiwan natin sa ating mga manonood. Kasi yung mga gusto naman ng pampaputi, yung gusto rin ng mga products na ganyan, per se, hindi naman kasi natin pwede sabihin masama. Huwag natin huhusgahan. Lamang siguro, yung gusto nating ipaalala is hindi doon nang gagaling yung self-worth mo o yung kahalagahan ng pagkatao mo sa kulay. Walang kinalaman. Labas na yung kung anong kursunada mo, hindi ba? Ano pang gusto mo idagdag bilang parting shot? Siguro po, I just wanna, yung mga future morena kids, morenos also, sana ngayon, with the book, sana makita din nila kung paano ang posible na mahalin mo rin ang kulay mo, na isa din tong option. At madami tayong paraan para magkaroon ng confidence at ang pagtanggap sa sarili natin ay isa na doon. Amazing! Thank you so much. So inspiring. Maraming salamat po sa ating guest for today, author and beauty queen Aying Bernos. Thank you. Thank you so much for having me. Tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasala sa umaga. Good morning, kapatid! Kuya, yung sinerve nyo hindi na mainit. Sorry po ma'am, papalitan na lang po namin. Ma'am, ito na po. Sorry po sa abala. Kuya, ano ba naman tong sinerve nyo? Hindi masarap. Ito ang alat. Tapos ang bagal-bagal nyo pa. Ma'am, halos naubos nyo na nga pong order niya bago kayo nagreklamo. Ay naku kuya, the customer is always right ha. Attorney, mga customer na sobrang mareklamo, pwede po ba namin ipaban sa establishment? Legal po ba to? Legal po na iban ang mga customers na sobrang mareklamo. May karapatan ang restaurant na tumanggi o refuse service sa sinumang customer na hindi sumusunod sa kanilang panuntunan. Legal po ito dahil private property ang mga restaurants. Attorney, nag-take out ako ng pagkain at siningil ako ng additional charge ng restaurant para sa paper bag at food container. Legal ba to? Legal po ito. Ang paper bag at take-out containers ay hindi kasama sa pagkain na inyong binili sa restaurant. Tandaan po natin na hiwalay ang charge para sa pagkain, serbisyo at iba pang produkto na iniaalok ng mga restaurants. Basta reasonable lang ang charge ay wala po itong batas na nilalabas. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. O ayan hindi na palaging customer is always right. Pero mamaya, eto tamang-tama, hindi ka magkakamali kung patuloy kang tututok dahil sumama ka na sa amin na tayo isasayaw sa Kulog at Ulan kasama ang hit singer-songwriter na si Arthur Miguel. At magre-review na kami ng steps. Yan na. TikTok na naman tayo din sa na guys! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid!
kusa. Humawak ka sa'kin, sundin ang damdamin, o sumama ka sa'kin. At tayo ay sasayaw sa kulog at ulan, iikutin ang tala at buwan, habang tayo ay naliligaw. Pakinggan ng puso, huwag nang bibitaw. Huwag nang magtago-taguan, kita naman sa liwanag ng buwan. Ang lihim na pagtingin, kailan aaminin? Hangin din na dalaga sa parang nakaplano, pero di sigurado na tao mong tingin sa'yo lang hihimbing. Ikaw at ako ang nasa likod ng mga ulap, huwag mong pigilan, hayaang ibusa. Humawak ka sa'kin, sundin ang damdamin, o sumama ka sa'kin. At tayo sa paligid ng mabalik sa ulan, iikutin ang tala at buwan, habang kita ay nawawala. Pakinggan ng puso, huwag nang bibitaw. Huwag nang magtago-taguan, kita naman sa liwanag ng buwan. Ang lihim na pagtingin, kailan aaminin? Humawak ka sa'kin, sundan aking himig. Huwag nang magtago, di naman magbabago. Di kailangang sabihin, walang dapat gawin, o aking bituin. Ikaw ang hiling, huwag mong pigilan, hayaan mong busa. Humawak ka sa'kin, sundin ang damdamin, o sumama ka sa'kin. At tayo ay sasayaw sa kulog at ulan, iikutin ang tala at buwan, habang tayo ay naliligaw. Pakinggan ng puso, huwag nang bibitaw. Huwag nang magtago-taguan, kita naman sa liwanag ng buwan. Ang lihim na pagtingin, kailan aaminin? Hangin din na dalaga sa parang nakaplano, pero di sigurado na tao mong tingin sa'yo lang hihimbing. Ikaw at ako ang nasa likod ng mga ulap, huwag mong pigilan, hayaang ibusa. Humawak ka sa'kin, sundin ang damdamin, o sumama ka sa'kin. At tayo ay sasayaw sa kulog at ulan, iikutin ang tala at buwan, habang tayo ay naliligaw. Pakinggan
muna natin ng time si Mama Dims na mag-fangirl. Go! Grabe! Arthur, can I just say, isang buong linggo, on repeat yung lihim mo. Ganda! Ikaw nagsalat, yes po. Okay, para kanino or meron bang special somebody or Hugot. bawal sabihin? Ano siya? Mike. Like na yan. Ano siya, yung song kasi about siya sa mga taong hindi nila maamin yung tunay na nararamdaman nila. Kahit na, alam niyo yun, may something sa kanilang dalawa. So, wala silang lakas na. Pero mutual to, para sa dalawang mutual or not necessary? Hindi po, kasi parang I mean, mahilig ako mag-scroll sa TikTok, tapos nung times na yun, parang uso yung mga content na gano'n. Sa TikTok, like may mga stories. Correct. Smart! So, doon ko siya na. TikTok lang talaga, hindi personal ha. Speaking of TikTok, napa-TikTok kami. Pasimunin ni Mama. Ako pasimunin, sabi ko, ang ganda nito. Panoorin mo yun. Gawin natin to. Sobra, nakakakilig. Maraming salamat. Thank you. Salamat sa pagbisita. Arthur, at ngayon, Arthur, alam mo, may pa-contest kami dito. May nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations! Melgrace and Nopia! Hintayin lang po ang message sa aming chat para ma-claim ang inyong load. Kagumoka, eto na nga. Maraming salamat sa mga nag-join. Ayan. And that is it para sa ating action-packed Thursday. 39 days to go. Pasko na, mga kapatid. 39 days to go. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!